Hi! Hi guys! My name's RC and this is the first attempt, actually second, third attempt na to sa first episode ng aking podcast. So today I have a special guest with me, a very special person. Introduce yourself, sir. Hello everyone, viewers, listeners ng magiging podcast or vlog ni RC. I am Leo. You can call me Leo for short. I'm RC's boyfriend now going on for 6 years. So we met each other way back 2013 when we were in grade 7. Di ba dapat pinaprompt mo muna ako ng Oo, dapat ano to. Ito kasi yung part ng pag-usapan. Okay, so madalas ko nakukuhang tanong pag may sinasabihan ako na since high school kami na, well not really junior high, senior high naging kami, patapos na to be exact. At sinasabi kong ex ko siya. What does it mean for you pag sinasabi kong ex kita or ex mo ako? Kasi magka-ex muna kami. And for me, hindi naman kasi ganun ka-serious yun. Context, grade 8, naging MU kami. Tapos nag-break kami. Lande? Yeah, nag-break kami tapos nagkabalikan kami. Nagkaroon kami ng sarili-sariling relationship. Yes, and then nag-meet ulit kami, single na kami, patapos na yung senior high school. So ako kasi, pag sinasabi kong ex ko siya, parang walang masyadong investment. Pero ikaw, what does it mean for you kapag sinasabi mong naging ex mo ako or something? Well, wala namang kasing walang side comment yung mga tao kapag tinatanong nila tapos sinabi ko exes na kami before. Siguro I'm fortunate in that regard. Pero now that I think of it, I think na parang mas na-impress, and by impress I mean mas ma-highlight yung fact that we chose each other. Kasi nandun na kami, nagkahiwalay kami, nakita namin yung pagbabago ng isa't isa, naramdaman namin yung pagmamahal ng ibang mga tao. Pero at the end of it all, bumalik pa rin kami sa isa't isa. So, in that regard, mas pinili namin mas pinili namin mahalin yung isa't isa. So, would you say that love is better the second time around? Well, definitely, it's contextual. It depends on the person. But in our relationship, for example. Yeah. Napaka-immature natin nung first time around eh. Example. Tropa tayo. Example, ano bang mga pinag-awayan natin nun? Ayan, holding hands. Kasi bawal mag-PDA sa school namin nun. Sa Catholic school, bawal mag-PDA. So, ayun, ako naman, malantod. Ayaw niya nun. Oo, lagi po kasi siya nakikipag-holding hands nung unang panahon. Tayo ko talaga. Kasi nga, tayo nun, dalagang Pilipina and madre. So, hindi po siya yung madre. O sige, next question. Ikaw naman, baka may question ka. Ang sarap ng kinakain namin. Next question. White berry cheesecake. Sarap. So next time kapag pupunta kayo sa coffee, CBTL, Coffee Bean Tea Leaf. Yan. Try nyo to. Sarap. Para siyang may Oreong renowned. To dry Americano series. Masarap. Tapos may cheesecake and may blueberry. Anyway, question ko. What made you fall in love with me? Hindi talaga. Wala talaga akong sagot dyan. Yung first time? Wala talaga. Second time. I mean like, hindi kasi ako mabilis ma-fall in love. If that makes sense. Hindi ako para, ang gwapo mo naman, crush na kita, gusto ko maging boyfriend ako, ganun. It was a process. It was a process. Kasi nung una, hindi ko talaga, nilalandi niya po kasi ako nung una. Isa ba yung backhanded compliment na sinasabi mong, hindi ka naman kagwapuhan? Pero... Hindi naman ganun, uy. Ang sinasabi ko lang, ako kasi, yes, madali ako maka-admire ng people. Pero definitely mahirap akong maging like girlfriend or maging friend kasi high maintenance ako as a person.
So the fact that we've been together for 6 years, that speaks a lot, not just about me, but for him. Kasi he's very patient, tapos he's very open-minded. Pag may hindi ako gusto, kino-communicate ko sa kanya. At tinuruan niya rin ako mag-communicate. Sinasabi niya na, okay lang mag-inarte ka, pero pag mag-inarte ka, sabihin mo sa akin kung ano yung gusto mong gawin ko para i-change ko. Tapos, talaga, best best friend. Hindi. Ano yun? The best apology is a change behavior. And gano'n siya, teka na. Subo si kuya. Sorry po, sorry. Yun ang sasabi ko. Yung best apology ever is a change behavior. And the fact na sa lahat ng tao, sa kanya lang ako tumatakbo ng walang filter. Walang pakundangan. At umuutot ako sa kanya. Di ba? So, yes, that speaks a lot. So, if you were to ask me, siguro, ano na lang yung personality mo na parang nagpa-double look sa akin sa'yo? Well, nung 2019 po kasi pogi ako eh. Uy, pogi ka naman hanggang ngayon na. Maraming salamat. Oo. Pero yung nagpa-double look sa akin sa'yo, guys, ang talino niya talaga. At hindi lang sa books. Kasi yung ex ko, before him, book smart. In-name drop one. Cum laude. Book smart talaga siya. Pero ito, bukod sa book smart, street smart din siya. Tapos emotionally intelligent din siya as a person. So, grabe. Yun. Grabe naman, buhat na buhat po ang bangko ko. Yes. Maraming salamat para Yes. doon. Mamaya ako na iaabot. Yung 1,000. Nung naging magkalaban tayo sa presidency, context, nung senior high kami, before maging kami, meron kaming mga sarili-sariling relationship. At least siya, kasi ako binrake na ako doon. In-endorse niya ako in a way. Kasi magkalaban kami as presidences. Tapos sinabi niya, habang meeting de avance ata, na kung di siya iboboto, iboto daw ako. So what made you do that? The fact na hindi naman tayo magka-relationship nun. Di nga kami friends nun, guys. Kami ay simpleng magka-batch lamang at magka-kompetensya. Siguro it was my quip at comedy. Kasi dalawa lang kami nagkilaban nun. And syempre, kung hindi nila ako iboboto siya. Wala namang ibang choice unless Alam ko, tatlo tayo. Si J, yung isa. Si J pa, oo. So, tatlo pala Hindi kami. naman lang inano si J. Nakalimutan ko na. J, kung nanonood ka dito, mahal ka namin. Tatlo nga pala kami nun. Pero, in any case yun, in-endorse ko siya. So, it was a sort of a quip for comedy in my part. Pero, yung kasi yung punto na alam ko na mas magaling siya kaysa sa akin, at least in terms of leadership, yung panahon yun. At hanggang ngayon naman, mas magaling na leader to kaysa sa akin since she can balance the ethics of care and the ethics of justice better than I do. Kasi mostly, I'm leaning towards ethics of justice eh. Pero hindi mo naman pwedeng gawin lagi yun. No? Pero siya, alam niya kung kailan gagawin yun, kung paano gagawin yun. And mas compassionate ka eh. Diba? Ako kasi medyo logic lalo yung pinapairal. And during those times, logic as the head of an organization is not the right step. And it's not the step in the right direction since mas kailangan compassionate. Siguro yung vice president, yun yung mas magiging maayos kapag tagabulong lang in logical manner. Tagabulong? Si Lenny ba tagabulong? Hindi naman. Akala ko ba wala tayong politics. Sorry, wala tayong politics muna. Si Lenin. Si Lenin. Baka makancel tayo, wala pa kang show. Okay, tapos yun. In short, I'll be honest, I think nung panahong yun, I feel like siya yung the best choice as presidential candidate. So, yun lang naman. Hindi ko man nag-admire sa akin noong time na yun. Hindi. I mean, I admire you in a way that someone admires a leader, pero not in a romantic fashion. Siyempre, may girlfriend ka, no?
Hindi, wala talaga. Wala Okay. akong attraction. Excuse me, sorry. Next. What made you feel or what made you think na ako na talaga? Or ako na nga ba talaga? Hindi ka sure? Hindi, Grabe guys, baka before pa ma-release tong vlog na to, break na kami. hindi naman. Marami kasing instances eh. And it's not something that happened in a snap of a moment. Maraming moments upon moments na natanong ko sa sarili ko, siya na ba? And the answer was always yes. In different contexts. Too many to mention. Pero yun lang yung masasabi ko ngayon. In all instances na tinanong ko sa sarili ko, siya na nga ba? The answer was yes. In good times, in bad times, the answer was always yes. Never did I think na hindi pa ako sigurado sa kanya. And it was also a test on my part. Since kapag no ang sagot ko, I will not readily say na kasalanan niya yun. Baka ako rin. Baka siya na ba? Hindi pa. Bakit? Kasi hindi pa ako ready. It's also something that speaks for me na ready na rin ako. Kasi ang next step naman dito ay ano? So, yun yung tanong ko. Handa na ba akong makasama siya for the rest of my life? And again, ad nauseam, the answer to that was yes. Ako naman, actually similar din to copy-paste cancer na kasi I'm beautiful nun. Pero in layman's term, mas madali niyo maunawaan. Sa dami ng ng times na sa dami ng times na nag-aaway kami. Kasi sa ibang tao, na-try ko na makakaaway more than a year. Tas akin okay lang. Pero sa kanya kasi, hindi ko kaya. Parang I aspire to be a better version of myself to make me worthy of his love. Na parang, no, ba't di ako magsusorry? Kasalanan ko naman. Siyempre, siya naman kasi, sa amin dalawa, siya yung mas hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ako kasi ganun eh. Matanim ako ng sama ng loob, pero sa kanya hindi. Ako yung taga-dilig ng sama ng loob. Sa kanya, pag siya kaaway ko, nire-respect na yung peace ko. Parang magkaaway tayo ngayon, binibigyan niya ako ng space, hinayaan niya ako mag-marinate sa feelings ko. And nire-respect niya yun without taking it personally and taking it hard. So that's when I know na, and the fact na ganun siya palagi, Diyos ko po Lord, yung consistency, napakahirap pa-achieve nun. Pero siya ganun, sana pag kinasal tayo, ganun pa rin. Joke lang. Joke lang, wala pang kasal. Pero definitely, baka naman, pag kinasal tayo, ganun ka pa rin. Next, ano favorite drink mo? Favorite drink ko ay Americano, black, no creamer and no sugar. Hindi dahil purist ako na gusto ko, mabangis ako kasi pure black coffee lang ininom ko. Hindi, sumasakit yung tiyan ko kapag may creamer. Tapos, inaantok ako kapag may sugar since kapag nag-die down yung sugar rush, nawawalan ako ng energy. So, black coffee is the way for me para hindi sumakit yung tiyan ko, para hindi ako antokin after the bus. Ikaw? Ako, ang favorite drink ko talaga, depende sa mood eh. Pero, pag nasa Starbucks ako, ang favorite ko ay Ice Americano, Grande and Venti Cup, extra 2 shots of espresso, and then half and half. Pero kasi madalas ngayon, mali na yung nakukuha kong order doon. So, pinapabayaan ko na lang kasi sabi niya, be kind to others. Sige! Be kind. Pero ganun talagang gusto kong drink. Pero on usual lang, yung hindi ko alam kung cafe latte. Because, sweet na ako eh. So, dadagdagan ko pa ba ng sweetness para magka-diabetes ako? Hindi na, ako na, okay na yun. Milk na lang and coffee. Pero ayaw mo ng salted caramel, diba? Ayaw ko ng salted caramel.
salted egg na ulam, okay. Pero yung ihahalo mo yung salted egg sa kung saan-saan, sa chicken. Salted egg ba ang salt caramel? Di ba asin lang? Hindi, salt lang. Salted caramel. Oo nga. What I'm saying is, I do not like salted caramel pag ginahalo siya sa ibang food, like breading. At ayoko din ng salted caramel sa drink. Parang, kung gusto ko mag-alat, kakain ako ng adobo. Hindi na ako para ikapin na yan, te. I mean, hindi ko siya feel. May tulo. Ayun. So, ayan, naka 15 minutes na tayo. I think it's time to say goodbye. Goodbye. Thank you so much for watching Thank you. our pilot episode. And kung gusto nyo Pilot. pang makasama siya sa mga susunod nating video or sounds, videos. Kung gusto nyo ba siya makasama, wala namang Sabihin nyo choice. lang, Leo. I-comment nyo lang na hashtag stay Leo. Stay Leo. Stay. Ay, hindi. Basta kung gusto nyo siya makasama, sabihin nyo lang sa comment section at isasama natin siya. Pero until then, we will see you guys on the next episode. Bye-bye! Kung ayaw nyo na ako makita, type nyo lang, BBE Leo. Bye-bye!